Ngunya napigaan daman kan Kabikolan ang posibleng epekto kan bagyong Aghon asin may mga lugar naman sa rehiyon na nasa irarum kan tropical cyclone wind signal. Kumustahon taman ang preparasyon na pigigibo kan Philippine Coast Guard sa pakikipag-ulay ta live kay Coast Guard Commander Christian Hasmin and Station Commander kan PCG Camarines Sur. Diyos marhay na hapon po, Sir Hasmin. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am, at sa inyo pong mga tagapakinig. Sir Hasmin, ayon po sa Pag-asa, posibleng maapektuhan ng Tropical Depression Aghon ang East Coast ng Bicol Region, kabilang na po dito ang Camarines Sur. Ano po ngayon ang direktiba natin sa mga substation kaugnay nito, lalo na po dun sa mga may nasasakupang pantalan? Opo, tama po yung sinabi niyo, ma'am. Yung probinsya po ng Camarines Sur ay signal number 1 na po sa kasalukuyan. Kaya po yung Coast Guard po dito sa Camarines Sur ay nag-issue na po ng direktiba na hindi na po pinapayagan magpalayag yung mga barko na paalis dito po sa probinsya. At yung mga may isda naman po ay inabisuhan na rin po na kung maaari ay wag muna silang maglaot para po sila mangisda para po masiguro ang kanilang safety. At the same time po, yung Philippine Coast Guard naman po ngayon ay nakahanda na po yung aming Deployable Readiness Team, or DRT namin, para kung sakali man kailanganin ng ating mga kababayan ay handa-handa pong mag-responde kung saan man po yung nangangailangan ng Philippine Coast Guard. Opo, sir, ano po ang usual challenges na ma-encounter natin sa Camarines Sur tuwing may sama ng panahon? Opo, kadalasan po kasi dito sa Camarines Sur, meron tayong mga lugar na kung saan ay yung hindi naaabot ng mga abiso. Hindi po natin maiwasan yon kasi may mga liblib po na lugar talaga dito po sa Camarines Sur. At minsan po may mga kababayan tayo na nagpapalaot pa rin at yun, kinakailangan natin i-rescue. Kasi po yun nga, hindi na po sila nakakabalik kagad sa kanilang mga kapamilya. Yun po definitely, yun po kadalasan yung aming mga challenges dito po sa probinsya. Mayroon din naman kung talagang malakas po yung ulan at malakas po yung volume ng water ng ulan na pumunta rito sa Camarines Sur, may mga panakanakan namang mga area na kung saan may binabaha. Pero mga isolated area lang naman po yun, hindi naman po yun madalas. Opo. So sa mga ganitong panahon po, sir, ano po ang ipinapaalala natin sa mga mangingisda at sa iba pang mga naghahanap buhay sa karagatan? Para yun nga pong sabi ninyo kanina, nahihirapan po kayong ipaabot dun sa kanila yung information. Paano po ito? Opo, sana po yung ating mga punong barangay, yung mga barangay officials ay maging maging proactive since sila po yung may mga access ng mga communication galing po sa mga government agency kagaya po ng Pag-asa at ng Philippine Coast Guard na itap nila yung kanilang mga constituent ng mga mangingisda na paalalahanan. At kami naman po sa Philippine Coast Guard ay nagsisend po kami ng mga advisory sa social media, through text messages sa mga local government units down to barangay captains para po masiguro na alam po nila na binibigyan po namin sila ng abiso na yung mga mangingisda po nila ay wag muna nilang palautin. Maraming salamat po, Jos Mabalos, kay Coast Guard Commander Christian Hasmin kan PCG Camarines Sur.